kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating inabangang teleseryang Abot Kamay na Pangarap. At ayun na nga po guys, dahil pinalayas ni Zoe sila, Annalyn, din sila bumalik doon sa lamay dahil takot na din sila na baka magalit na naman itong si Zoe. Pero nung nandun sa lamay, nakita ni may isang babae na nagdala ng bulaklak doon at tinanong ni Zoe kung sino daw yung nabigyan ng bagong bulaklak at tinuro ito ng lalaking nandun. At nung nakita na ni Zoe, parang naglala niya yung babae, parang mami niya, kung kaya sigaw ito ng sigaw ng mami at sinundan niya ito dahil yung wig na suot ng babae ay parang kay Moira. At ayun na nga, habang inahabol ni Zoe yung babae at nasa lubong naman yan si Nerissa kung kaya pinigilan siya nito, pero hindi ito nagpaawat at sinundan pa rin ito. Pero sumunod si Nerissa sa kanya at sinabi ni Nerissa na wala naman daw silang nakikita. Namamalik mata lang ba si Zoe o talagang buhay si Moira dahil mayroong isang doktor na nagpakita doon na isa daw itong plastic surgeon. At duda lang din ako ba buhay si Moira at ibang katawan yung nandun sa kabaong. Ito namang sila Doc RJ at Annalyn nag-usap tungkol sa kapatid niya at sinabi ni Doc RJ na huwag na muna lumapit itong si Annalyn doon at pagpasensyahan na lang si Zoe. Ito namang si Lynette ayaw papuntahin si Annalyn doon sa libing kasi gusto sana pumunta itong si Annalyn pero walang magawa itong si Lynette dahil gusto talagang pupunta ang anak niya kung kaya't pinayagan niya ito. Ito namang si Dr. Carlos sabang nakatayo itong si Zoe na malayo ang tingin. Nandun sana si Dax lalapit sa kay Zoe pero biglang sulpot din itong si Dr. Carlos kung kaya't lumapit ito sa anak niya. At ay nag-usap silang dalawa ni Zoe. At nasabi ni Zoe na parang pagkakala niya buhay pala yung mami niya dahil parang nakikita niya ito. At ay na nga, sinabi ni Dr. Carlos paano daw mangyari yun. Pero nung sinabi niya na deserve daw ni Moira yung mamatay, ayun nasampal ni Zoe ang kanyang daddy Carlos. At ayun na nga, sa araw ng libing, iyak na iyak itong si Zoe dahil hindi niya matanggap na wala na yung kanyang mami. At biglang lumapit itong si Annalyn sa kanya at pinagtabuyan niya ito kasi magkasama si Annalyn at ang kanyang tatay RJ. At ayan, talagang hindi matanggap ni Zoe ang nangyari sa kanyang mami. At ayun na nga guys, abangan natin ang mga susunod na kabanata dahil ang paghihiganti ni Zoe at pakipagplastikan kina Doc RJ at Annalyn dahil talagang gusto niyang gumanti dahil sila daw yung dahilan kung bakit namatay itong mami Moira niya. Nangyari, galit itong si Giselle sa kanya anak kung kaya pinaalis niya ito sa kanya opisina pero gusto mag-resign itong si Justin at sinabi naman ni Giselle na fired na daw ito kung kaya ayan, para na-insulto din sana yung anak nito pero tinanggap nito yung kanyang pagkakamali at iyak ng iyak si Justin. At ayun na nga guys, ito namang si Zoe, kinabihan ni Giselle na pakitang tao na yung pinapakita niya kung kaya't galit na galit itong si Zoe. At nasagutan sila ng kanyang tita Giselle kung kaya't nasampal siya ni Giselle at sinampal din siya ni Zoe kung kaya't talagang mas lalong nagpanting ang kaya Giselle at sobrang galit ito nang biglang inawat ito ng mga kasamahan nila. At ayun na nga, ito naman si Dr. RJ at si Annalyn nag-usap tungkol sa kanyang anak dahil parang laging galit daw ito mula nung may nangyari sa kanyang mami kung kaya gusto sana ni Annalyn na magiging okay sila ni Zoe dahil para kahit papaano damibsan yung kanyang lungkot. At ayun na, ito namang si Zoe gustong ipakita na mabait siya sa kaya na rin at Dr. AJ kasi may balak itong gumanti dahil sila ang sinisisi ni Zoe na dahilan ng pagkamatay ng kanyang mami. O kaya nung naabutan sila ni Giselle nag-uusap kasama si Dr. AJ, sinabi lang nito na kailangan niya lang ang kanyang daddy at ang kanyang kapatid kung kaya yan nagiging okay sila ni Annalyn at nagsorry din si Zoe sa kanyang daddy RJ pati natin kay Annalyn pero ayaw niya magsorry kay Giselle sa kabila ng
pagsampal niya din sa kanyang tita. At ayun na nga. Ito si Justin lumapit kay Annalyn at sinabi nito na gusto niyang tulungan na maglapit ang loob niya sa kanyang mami dahil ayaw niya mawala ito. Pero nung sinubukan na rin nakausapin ang kanyang tita Giselle, lingid sa kalaman ng dalawa. Nakikinig itong si Justin sa likod ng pinto at narinig niya mismo na sinabi ni Giselle na kulang pa daw. Baka gusto pa sana niya ipakulong yung kanyang anak dahil sa mga ginawa nito. At parang nagulat itong si Annalyn. Kung pwede lang daw, ipakulong niya daw. At ayun, narinig ni Justin ang lahat at nangingit-ngit ito sa galit sa kanyang mami. At ayun na nga guys, abangan niyang susunod na pag-uusap ng dalawa at paghingi ng sorry din Giselle sa kanyang anak. Pero hindi na maawat ito si Justin dahil galit na ito. Dahil narinig niya mismo sa bibig ng kanyang mami na gusto pala siyang ipakulong. At ayun na nga guys, thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify in my next video. Thank you so much and bye! Maniwang oh. Punta tayo dun sa baba. Taray?